Tayo po'y manalangin. Panginoong Diyos, tulungan mo kami ngayon na maunawaan ang inyong salita. Tanggapin namin na may pagpapakumbaba at tanggapin ang pagtatama na idadala nito sa amin. Wala sa amin dito, Panginoon, na makakapagsabi na hindi namin kailangan ng inyong salita. Mula sa mga miyembro, hindi member, kaming lahat, Panginoon, ay magpasakop sa inyong salita sa umagang ito. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. We go directly sa Genesis 22 verses 1 to 10. Masyado malakas. 1 to 10. Verse 1. After these things, God tested Abraham and said to him, Abraham. And he said, Here I am. He said, Take your son, your only son, Isaac, whom you love, and go to the land of Moriah, and offer him there as a burnt offering on one of the mountains of which I shall tell you. So Abram rose early in the morning, saddled his donkey, and took 2 of his young men with him, and his son Isaac. And he cut the wood for the burnt offering, and arose and went to the place of which God had told him. On the 3rd day, Abram lifted up his eyes and saw the place from afar. Then Abram said to his young men, Stay here with the donkey. I and the boy will go over there and worship and come again to you. And Abram took the wood of the burnt offering and laid it on Isaac his son. And he took in his hand the fire and the knife. They went both of them together. And Isaac said to his father, My father. And he said, Here I am, my son. He said, Behold the fire and the wood, but where is the lamb for a burnt offering? Abraham said, God will provide for himself the lamb for a burnt offering, my son. So they went both of them together. When they came to the place of which God had told him, Abraham built the altar there and laid the wood in order and bound Isaac his son and laid him on the altar on top of the wood. Then Abram reached out his hand and took the knife to slaughter his son. This is the inspired, inerrant, infallible Word of God. As I have said, ito po ang considered to be one of the most important chapter in the whole Genesis. At nabanggit ko rin last week that this is the greatest, the pinakamataas at yung pinaka-zenith ng lahat ng trials na binigay ng Diyos kay Abraham. Truly dito lilitaw that Abraham is the father of our faith. It has been said that the life of Abraham and the story of his faith was marked by 4 crises, and all of which involved yung pagsusurrender ng someone very dear to him. For example, ang una na makita natin yung ganitong uri ng surrender ay nung tinawag ni Yahweh si Abraham na iwan niya ang kanyang native land at yung kanyang kindred sa Ur at saka sa Haran. Makikita natin to sa Genesis 12 verse 1. Second, doon sa Genesis 13, he was also called to give up si Lot, na magsiseparate sila. Siya, yung kamag-anak niya, sumama sa kanya, pero kinailangan niyang tanggapin ito na kahit nephew niya si Lot, nawala sa kanya si Lot. Third, ay nung utusan siya mismo ng Diyos na abandonahin ang kanyang cherished plan about kay Ishmael sa Genesis 17 verses 17 to 18. Eventually, hahantong ito sa pagpapalayas niya kay Hagar at sa kanyang sariling anak. Could you imagine, pinalayas ang sariling anak tapos isang araw kukunin yung natitirang anak. And that is the 4th
one, and this is the greatest of them all. Yung tinuturing na pinakadakila at pinakamataas na uri ng pagsunod o ng pinakamataas na uri ng sakripisyo na ibibigay ni Abraham kay Yahweh o yung sinasabing test na iaalay niya ang kanyang nag-iisang anak na si Isaac bilang isang burnt offering. Well, madali po sa atin dahil pag nabasa natin ito, madali sa ating matanggap kung ano yung pinagdaanan ni Abraham kasi pag binasa natin malinaw sa verse 1 na sa Genesis 22 verse 1, ito ay testing lang kay Abraham. So madalas kapag binasa mo ito, napipigilan o lumalabnaw yung force ng passage. Pero gusto kong makita natin ito doon sa anggulo o sa pinanggagalingan ni Abraham. Dito tayo mapapatigil at manggigilalas sa pananampalataya ni Abraham. He received the test not as a test actually sa kanya, but he received it as the command of God. And he was thoroughly given in an unflinching manner to obey God. In other words, si Abraham, he had been tested again and again since Genesis 12, naulit nung 13, naulit nung 17, and now 22, nakikita natin ngayon yung supreme test sa kanyang buhay. Na lahat pala ng yung mga nangyari sa kanya previously, they were just all but mere preparatory. Di ba yung view ng mga Jewish people dito, ito yung tinatawag nilang akeda. Ang ibig sabihin ng akeda is bound. And that speaks of the binding of Isaac. Na ang ibig sabihin dito, yung akeda is bookend siya doon sa Genesis 22 at Genesis 12 para ipakita na si Abraham, lahat ng buhay niya is patungkol sa pagtawag ng Diyos sa kanya na may mabigat na paghamon. Kaya makikita natin dito, last week sa ating pinag-aralan, na ang Diyos ganito pala siya kumilos sa atin. Hindi lang kay Abraham. May mga panahon na dinidil with ng Diyos tayo sa paraan na nako-confuse tayo. We are baffled and it leaves us sometimes astounded or parang wala tayong kaide-ideya. But we are humbled because what we see is the perplexity of God. That God sometimes appears to contradict His word and character. Yun yung nakakalungkot, nakakatakot. Malinaw yung utos ng Diyos sa atin, pero pag tinignan natin yung utos, parang baligtad, parang mali, parang it doesn't make sense. Bakit kukunin ng Diyos ang mahal ko sa buhay? Bakit ibabagsak ako ng Diyos sa exam ko na ito? Bakit hindi ko marating-rating ang bagay na ito? Akala ko ba ang Diyos ay para sa akin, that He will never leave me nor forsake me? Why do I feel forsaken? Why do I feel so alone? So ito yung mga perplexity na pinag-aralan natin last week. That ang Diyos at times His ways does not seem to match yung declared na character at revelation niya sa atin. And this is mind-bending. This is faith-stretching. This is heart-breaking. And this is soul-crushing experience madalas. Yet, it still happens. It truly happens sa mga anak ng Diyos. So we know na-encounter natin yung side ng perplexity ng Diyos with that message last week. God tests our faith by asking us to obey Him even when it doesn't make sense. Now, iwanan natin ng konti ang perplexity ng Diyos. If we have learned about the perplexity of God last week, ano naman ang gusto nating matutunan sa passage na binasa natin? Well, it is time to look closely and to appreciate the glory of genuine obedience so richly displayed in this passage. If this is the greatest chapter in all Genesis, and this is the greatest trial in the life of Abraham, and he was able to pass it, therefore, we cannot allow ourselves na hindi tayo mag-focus on that aspect ng chapter na ito, which is obedience. Kung nag-focus tayo last week sa perplexity of God, mag-focus tayo sa role at yung importance ng obedience sa mga anak ng Diyos.
we have here probably the second greatest demonstration of genuine and obedient faith in all the scriptures. Alam naman natin na ang first at yung top at yung greatest demonstration of obedience is none other than the Lord Jesus Christ on the cross. But other than the Lord Jesus Christ, the next, ang susunod na nun ay wala nang iba marahil kundi ang Genesis 22 dahil kakaiba ang pinamalas na uri ng pagsunod ng hindi lang ni Abraham, pati yung kanyang anak. Nakitang-kita mo yung influence ni Abraham sa kanyang anak at napakayaman nitong lesson na ito para sa ating mga tatay din at sa mga tao na example tayo sa iba. Na only next to that untouchable example of faith on the cross ng Panginoong Yesus, ito yung dapat nating tingnan. And what is amazing and astonishing here ay silang mag-ama, napakarami nating matututunan. At ang gusto kong makita natin, if perplexity is that one thing we saw last week, gusto kong i-emphasize bakit special ang kanilang obedience. Let me use one special word, unreluctance or non-reluctance. Yung dalawang ito, they have faced probably some or one of the greatest challenges na pwedeng iutos ng Diyos sa kanila, yet ang attitude nila, never mo silang makita na naging reluctant ang kanilang pagsunod kahit halos imposible ang inuutos sa kanila. And I think that is what makes their obedience so special and so rich in lessons and what it makes it stand out. Let me give you our message. Obedience to God stands out when despite its extreme difficulty, it is done unreluctantly. Obedience to God stands out when despite its extreme difficulty, it is done unreluctantly. So if God is a God of perplexity, two things can happen. Kung ang Diyos, hindi mo may paliwanag minsan ng kanyang pagkilos, di ba dalawa ang pwede mong reaction dyan. Either kung ang isa, magda-doubt ka. Sasabihin mo, di na ako magtitiwala sa'yo, ganito pala to, ang hirap naman. Napakahirap magtiwala. Why do you make it so hard for me to trust you? Pwedeng ganito ang gawin ng isang tao. But, kapag nakita naman ng isang tao yung unfathomable events ng buhay niya, pwede niyang piliin na magtiwala siya sa Diyos kahit na hindi niya naintindihan na nangyayari simply because he knew God. Kilala niya yung Diyos niya na hindi siya dadayain. Si Abraham at si Isaac, they exemplify to us a father and son relationship na modelo sa pagsunod. Kung sa panahon ngayon, ang tatay at anak, mas kilala sila sa maraming bagay na pinagkakasunduan except sa excellent demonstration of faith. Sana yung passage na ito, mga kapatid, mag-remind sa atin. Tignan nyo sa Bible, si Abraham at si Isaac, yung kanilang tandem. What would be the special thing na noteworthy sa kanila? They were men or father and son of obedience. Kung meron silang may kakabit doon sa mag-ama, ayang mag-ama na yan, sugarol pareho yan. Ayang mag-ama na yan, palamura mga yan. Mag-ama na yan, ganito yan. Pero kina Abraham at kay Isaac, ang mag-ama na ito, sila ay nagtutulungan at nagpapakitaan ng kakaibang pagsunod. A perfect picture or near perfect picture of the Father and Son from heaven who loves sinful humanity. Ang ginawa nila, nagtandem sila sa magandang gawa para sa ikaliligtas natin. Now, paano natin makikita sa passage na ito yung uri ng obedience na nag-i-stand out? Well, there are two principles. First is unreluctance in obeying painful sacrifice. And number two, compliance in absorbing pain from others. So, of course, you have to understand them sa principles na connected sa sermon. I'm not trying to tell you na maging compliant kayo kapag may
pain na ini-inflict sa inyo. But I just want to highlight dito yung sacrifice ni Abraham na i-offer niya yung sarili niyang anak, and then yung compliance ni Isaac na hindi siya nagdamot, hindi siya tumakbo. Di ba kapag yung mga bata noon, yung nagpapacircumcise sila, di ba, biglang tatakbo ang mga yan. But look at this, the son ay nandito, nag-comply siya kahit mag-inflict ng pain sa kanya yung sarili niyang tatay. So napaka-yaman ng passage na ito sa obedience. At kung ikaw, pinagdadaanan mo ngayon ay issue ng pagsunod sa Diyos, sana pakinggan mo ito. At sana mag-minister ang message na ito sa iyo. Punta natin yung una, unreluctance in obeying painful sacrifice. Kung titingnan natin dito sa Genesis 22, mula sa verse 3 hanggang 10, even when it seemed contradictory, si Abraham, he obeyed God's command without any sign of reluctance. Actually, kung ako si Abraham dito, pwede kong tawagin to covenantal contradiction. Para kasing may contradiction, di nyo ba napansin? Una, di ba ang inordain na heir ay si Isaac? Ba't ngayon pinapapatay mo? Tapos, ang instrument ng Diyos para i-bless ang mundo, sabi sa Genesis 12, ay si Abraham at through Isaac. Ba't ngayon, mamamatay siya? At eto pa, paanong hindi magiging covenantal contradiction? Covenant mo sa akin, bibibless mo ang mundo, bakit pinatitigil mo ang blessing ngayon? So, Abraham knows that God is faithful in His word, parang contradiction, di ba? Tapos, hindi pa yun yung contradiction lang na covenantal. Let me call it emotional contradiction. Lalo na kayong mga nanay at saka yung mga tatay. Bakit papatayin yung bata? Di ba binigay mo siyang regalo sa akin? Why would he be taken away? At eto pa. At kung gusto mo siyang patayin, bakit ako pa? Bakit kami pang dalawang pupunta doon at iaalay mo yung sarili mong anak? Bakit gano'n naman ang framing ng utos? You offer your son as a burnt offering. Sabi ng text natin. So, this is something na may contradiction at for sure tortured emotionally itong si Abraham. At alam niyo, sa totoo lang ako, hindi ko gusto yung 3 araw pa silang nagbiyahe. Alam niyo kung gaano kahirap nun? Di ba yung iniisip mo lang, yung anak mo na may na-aksidente siya o kaya nilagnat siya o dinala siya sa ospital, yung biyahe mo lang na yun na napakalayo mula sa pupuntahan mo, pupunta ka sa ospital. Ang hirap na nun. But look at this, ginawa ng Panginoon, inutusan siya sa Mount Moriah, 3 araw yung biyahe nila, na pwede siyang di ba? Siguro dito hindi mo makausap si Abraham, o kaya naman pwede siyang umalis, pwede siyang magbago ng isip. Siguro sa first day, half day, malakas ang loob niya. Pero sa second day, siguro maduduwag na ito. Magdodon na sa kanya, hindi ko kayang i-give up ang anak ko. So, ito yung really, his heart was broken. This man, yung perplexity talaga ng Diyos, ang hirap dito na makontain ni Abraham. We have really to pause here and try to put ourselves sa shoes ni Abraham. He had waited for his son 20 plus years. At ang Diyos ang nagplano at nagbigay naman ng ganito. Pwede kong isipin, ano ba to? Urong sulong, laban bawi ang Diyos? Bilang ama, hindi may papaliwanag ang sakit at yung confusion sa isip at puso ni Abraham. Alam niyo ba, hindi pa ito pinaalam sa kanyang asawa. Walang text na nagsabing alam ito ni Sarah. So therefore, siya lang mag-isa na nagdadala ng ganitong pananaw. Hindi alam ng mga kausap niya o yung mga men na kasama nila papunta sa pag-alay. Yung lehitimong tanong o sakit na naranasan niya, explicit ang narrative sa pagsasalaysay sa mga nangyari para may pakita na walang outward reluctance. In fact, pag tiningnan mo dito, rapid movement, pinapakita, walang delayed obedience dito. Sinunod ni Abraham. He rose early in the morning to accomplish the task given by God. Parang inutusan lang, di ba, na parang bibili ng pandesal. There were no indication also that he did not tell Isaac at saka nga si Sarah. And more shocking dito ay ang utos niya mismo na ialay yung sarili niyang anak. Pero ang gusto kong makita nyo dito, no,
Abraham chose to do evil sa kanyang anak. Kung ikaw yung anak, teenager ka, maintindihan mo ba ito? Sa mga bata, anong ginagawa ng tatay ko? Bakit tinanong ko siya kanina kung merong nasan yung iaalay? Ba't niloko ba niya ako? Ba't sinabi niya, God will provide? In-invoke pa niya yung Diyos. Pero alam niyo, pag tiningnan, ito yung laging sinasabi ng mga scholars. Pag kinuwento daw yung verses 1 to 8, napakabilis daw niyan. Pagdating daw sa verse 9 and 10, nasa slow motion. Kumbaga, ang gusto ng author, pagdating daw sa verse 9 and 10, magmarahan tayo, namnamin natin, pinofocus niya eto, naka-zoom, verse 9, when they came to the place of which God had told him, Abraham built the altar there and laid the wood in order and bound Isaac his son and laid him on the altar on top of the wood. Then Abram reached out his hand and took the knife to slaughter his son. Napaka-detalyado. Yung sequence, yung bawat frame ng picture, makikita mo, mai-imagine mo, very alive. He took the wood and laid on Isaac and held the knife while walking. Sa verse 6, talagang decided yung taong ito. Tapos, yun nga, altar, yung wood, tinali si Isaac, nilay siya sa altar, pero makikita natin mamaya, hindi nagreklamo itong si Isaac. Here it would seem na si Abraham, ano kayang pakiramdam nung anak? Ikaw, di ba? Anong pakiramdam ng anak mo? Kung iisipin mo, itatali mo siya, tapos makikita niya yung punyal, yung knife, never mong kahit biro, di ba? Hindi mo anuin ng tunay na knife yung anak mo. Hindi mo pwedeng paghandaan ng parang kamay yan na papaluin mo sa sarili mong dahil tinitrain natin na sarili natin na may pamalo tayo sa ating mga anak. But look at this. Si Abram, in order for him to obey God, he was willing to be an enemy to his son because he himself will be the executor. Siya yung henchman ng Panginoon dito. This is an incredible situation. In fact, lahat ng standard dito, kahit believer, unbeliever, Abraham was abandoning his fatherhood. Love, emotions, and the totality of his being, everything ng kanyang relationship, lahat mabubura dito. All was done and all feelings set aside just to do the specific will of God. In this situation, he believed ang Diyos, anong nangyari kay Abraham para magawa niya to. Alam nyo, ang tanging way lang para maipagpatuloy ni Abraham ito is that yung belief na hindi siya niloloko ng Diyos. Yun yung punto talaga dito eh. Ma-obey ni Abraham ang Diyos dahil tiyak siya, kilala niya ang Diyos. That's why sa introduction ko kalang kanina, pinakita ko na yung sequence. Meron na silang past ni Yahweh. Meron na silang relationship ni Yahweh. 3 beses na siyang sinubok before dito. Kaya yung challenge dito, bagamat imposible, nakatali yun hindi dun sa tindi ng challenge. Nakatali yun dun sa paniniwala niya kung sino yung Diyos. Na ang Diyos niya, kahit hindi ko maintindihan na nangyayaring ito, ang aking Diyos ay mapagkakatiwalaan ko. Kaya ganito pala ang pag-o-obey dito sa Diyos na meron tayo. Pinapakita dito na there are times and even sa ating obedience sa Diyos, we will have to pay the price of appearing evil even in the sight of our loved ones. And that is the point. Obedience is doing the will of God even at the cost of appearing evil in the sight of our loved ones. Bakit nag-stand out ang obedience niya? Dahil ang gusto ng Diyos magmukhang evil si Abraham sa sarili niyang anak? No. Lahat ng mga scholars, they are telling us, ang mga commentators, dito sa demonstration na ito, lumitaw kung sinong pinakamahalaga kay Abraham. Alam niyo, kung ikaw ang magulang na naggintay sa isang anak, sa bata, sa anak mo, matitempt ka na yan na magiging pinakamahalaga sa buhay mo. Tama?
Lalo kung matagal mo siyang hinintay. I know of a pastor na 8 years ang hinintay nila bago sila nagkaroon ng anak. At kayong mga buntis, may anak dito, tayong mga magulang, we know this, what we're talking about. But this Genesis 22 is telling us, ito pala yung itsura ng obedience, pinaangat ng Diyos, lumitaw ngayon, na kahit matagal niyang hinintay si Isaac, ang pinakamahalaga kay Abraham ay hindi ang kanyang anak, hindi ang kanyang asawa, hindi ang kanyang sarili, kundi si Yahweh. Now, when I say sa point natin na we are appearing evil in the sight of our loved ones, obviously we have to clarify na we are not encouraging yung pagiging mean sa mga ating mga mahal sa buhay just because na ikaw ay Kristiyano at laging, most likely, lagi kang tama, ipoproject mo na yung ganong para kang sa mga katulad namin noon, nung bago kaming Kristiyano, napaka-ungracious namin, lalo na sa mga rebulto, wala kaming pakundangan. Of course, there is no false dichotomy. Truth is important as well as gentleness and graciousness. And this is so hard na gawin because yung ginawa ni Abraham, what makes it so special, it's because kung tayong tatanungin, our nature dictates that we love and care for our loved ones. We want to do them good. Kung meron tayong gagawa ng masama, ang gusto natin gawa ng masama, yung mga masasama, but not our loved ones. It would have been easier to obey if obeying will bring the applause and admiration of those around us. Napaka gusto natin ng obedience kapag ang resulta nito, papalakpakan tayo. Ang sarap ng obedience kapag ang resulta nito, ikaw ay magiging sikat, ikaw ay magiging darling ng mga tao. If only discipleship will make us the darling of our parents or mag-gain ng mutual admiration sa mga ibang tao. But nothing is farther from the truth. We know most of the time, obedience to God costs even our dearest relationships. Relationship with our loved ones na mga unbeliever. Alam natin, ganito ang cost ng obedience, but that Abraham is telling us, there will come a time, marahil mangyayari ito sa iyo, that you will face a situation na papipiliin ka ng Diyos. And probably you know it is a test. But even though we know that it is a test, napakahirap pa rin. Pinupunit pa rin yung puso mo. Hindi mo pa rin ito basta-basta matatakasan. And this is where the durability ng faith natin makikita. Whether we can stand yung face ng ating pamilya, ng mga loved ones natin, yet we continue to choose the truth. We continue to choose Christ. Madalas takot tayo dahil baka mawalan tayo ng kaibigan. Yung mga kaibigan mo na mga unbelievers or even others na baka ang gagawin is iiwanan kanila. Matthew 10:36-37, a person's enemies will be those of his own household. Whoever loves father or mother more than me is not worthy of me. And whoever loves son or daughter more than me is not worthy of me. Proverbs 29:25, the fear of man lays a snare, but whoever trusts in the Lord is safe. Ang sino man pala na magmamahal higit pa sa Diyos, sa kanyang sariling anak, sa kanyang asawa, sa kanyang daughter, sa kanyang magulang, hindi worthy sa Panginoong Yesus. Which only tells us that there is really one worthy person sa ating buhay that deserves all this supreme appreciation and worship. Problema natin, mga kapatid, is when our basis of right and wrong becomes the approval of those people around us than the Word of God. Pwede mag-gain tayo ng applause. But in the sight of God, this is not faith. This is not obedience to His Word. Ang Diyos, bakit niya ginawa naman ito? Ba't ganito naman siya mag-test? Dahil ba ang Diyos bully siya? He is against being a good family man? Ano? Actually, makikita natin dito, God is so pure, God is so loving, na hindi niya maitotolerate
anything between us. Hindi niya papayagan na kahit gaano ka-cute yung anak mo, like Isaac marahil, ay pwedeng humarang siya sa relasyon mo sa Diyos. Alam niyo mga kapatid, ang pagiging family-oriented ng Biblia. If you're attending church, if you're a member of a church, alam mo, family first. Hindi magiging hadlang ang church sa family. But then we all know that in the fundamental teachings of Scripture, there is that area sa buhay natin wherein we have to face the reality. While the Bible is pro-family, it is not the God ng tao ang kanyang pamilya. That is why no matter how good and kind our loved ones are, when they stand between us and God, they cease to become good, but actually they pose themselves as idols natin na pwedeng maging problema sa relasyon natin sa Diyos. It doesn't have to be this way. Of course, there are many loved ones natin na they are not being hindrance sa atin, but there still exist sa ganitong kalagayan. Because nothing is more evil than to be a rival of God to God sa puso ng ibang tao. Yan ang cosmic reality na ang Diyos siya yung priority ng lahat. At alam niyo, dito ko gusto si C.S. Lewis Sinabi niya, when we put first things first, we are able to enjoy the second things as second things. Madalas yung second things gusto natin i-enjoy as first things at dito nagkakalabo-labo ang ating mga buhay. Whenever we put first things first, we put God first, magpo-fall in line ang tamang sequence at chronology. Therefore, the proper and godly way to love our loved ones or yung sa pagsunod natin sa Diyos at times is mag-a-appear tayo na kalaban nila pagdating sa mga bagay na malinaw na sinasabi ng Diyos. Kung katulad nyo ako, mahirap ang bagay na ito. Mahirap kasi dito mo marirealize na tanging ang Diyos lang ang makakagawa nito. Sino ang makakayang talikuran ang kanyang pamilya o ang kanyang kinagisnan o ang kanyang mga paniniwala ng kanyang magulang? Hindi mo makakayang talikuran yan unless there is that grace of God in your heart. In other words, dinedraw tayo nito sa Panginoong Hesus. Sipin mo ang kinailangan ng Diyos na maging malupit at galit na hukom at punisher sa kanyang sariling anak para ma-enact yung justice at righteousness. Ni katiting na awa, hindi pinaranas ng Diyos Ama sa kanyang sariling anak. Sinong gumawa na una at dakila? Sinong pinakadakilang example ng ganito? Hindi si Abraham. Hindi si Abraham ang unang naging masama sa kanyang anak. Ang Diyos Ama, ginawa niya ang pagiging hukom at pagiging punisher. Pag in-inflict niya ang matinding pain sa kanyang anak, pinatay niya yung sarili niyang anak dahil sa justice na kailangan na umiral sa pagka-Diyos ng kanyang ama. Sa krus makikita natin yung supreme sa ating mga relasyon. Hindi yung mga magulang, kapatid o asawa, kundi ang relasyon natin sa Diyos. Yan ang pinakita ni Abraham sa Moriah. Pinapakita ni Abraham sa Moriah nung tinaas daw niya yung knife na yon. He was telling all the world that God is the one I truly love and I love supremely. Kaya ang challenge dito, put your love for others in proper perspective that you may not fail when tests of faith come. Nagkakamali tayo kasi masyado na yung nahahalina sa mga tao, sa mahal natin sa buhay. Because yung loved ones natin, pwede palang gamitin ng kaaway to bring us to His camp. Tumingin ka palagi sa krus, doon makikita mo kung sino yung priority mo. Doon mo lang makakayang gawin ang mga painful sacrifices sa buhay mo. Kung ito'y malinaw na kalooban ng Diyos. Tingnan ninyo,
Maraming mga tao, kahit kapatid mo pa yan, kahit gaano mo kamahal yan, maraming mga kapatid susuko sa sarili nilang kapatid sa pagtulong balang araw kasi hindi sila Superman. Mapapagod yung tao. Ganyan din sa atin. Pero ano ang magiging sikreto mo para hindi ka sumuko sa buhay mo? Pag tumingin ka kay Kristo. Problema, mas matapang tayong manindigan minsan sa mga bagay na hindi naman malinaw at pwedeng pagpasensyahan o takpan ng pag-ibig. Lalo na sa ating mga kapatid at kadugo. Sa explicit sa scripture, tayo dapat manindigan, pero sa mga hindi, maging charitable tayo. Pero dito sa Psalm 118 verse 8, sabi ng scripture, it is better to trust in the Lord than to put confidence in man. Dito dapat natin gayahin si Abraham na may exemplary faith. Mas pinili niyang pagtiwalaan ang Panginoon. What God says is more important, not other people, not other culture, not other situation, not other environment. Dito hindi ko makakalimutan yung isang pastor na nagtuturo ng Reformed theology at umabot sa punto na yung sarili niyang anak mismo kailangan ma-discipline. Dahil sa isang unrepentant na kasalanan. Unequal yoking. Ginawa ng pastor ay kung ano yung ginawa at nire-require. Kahit sarili niyang anak, pinut forward doon sa pagdidisiplina ng iglesia. At nung ang tao, yung bata, unrepentant, di niya pinellowship. Pinigilan niya yung puso niya bilang isang ama. Para maipakita, hindi mo pwedeng i-flaunt ang kautusan ng Diyos, ang ating covenant community. Madalas tayo na pangungunahan ng emosyon, na pangunahan ng mga bagay na external at hindi ng pagsunod sa Diyos. Marahil ganyan ang kalagayan mo ngayon kung ikaw ay disipulo ng Panginoon. Baka ikaw ay comfortably naging disciple ka, pero hanggang doon sa approval lang ng mga taong kinahinahangaan mo. You just suddenly disappear or you run cowardly kapag dumating na ang mga pagsubok. Sabi rin ni John Calvin, this example is for our imitation. In such straits, the only remedy is to leave the event to God in order that He may open a way for us when there is none. We pay Him the highest honor when in affairs of perplexity, we nevertheless entirely acquiesce to His providence. Gustong-gusto ko yung sinabi ni Calvin. Sinabi niya, sumunod lang daw tayo sa Diyos. Now, kung daw walang daan, hilingin natin na makita natin yung daan. Pero dahil may perplexity ang Diyos, ano daw dapat gawin natin? Ang gustong-gusto ko yung panghuli niyang sinabi, we nevertheless entirely acquiesce to His providence. Very relevant ito sa akin kasi ito yung consciously na tinatry kong na sariwain sa akin. Kung pastor ka, malalaman mo itong mga providences ng Diyos na to. May mga nakaschedule ka, pero kapag may dumating na kapatid na nangangailangan ng counsel, kapag may kapatid na namatayan, you will drop those things na kaya mong i-drop. Because this is providence. I-require ka ng providence na i-embrace mo. It's okay, hindi mo pinili. Isa ito sa dapat mong maranasan bilang isang alagad ng Diyos. Isa ito sa dapat mong malampasan bilang alagad niya. Tinuturo ito ng Reformed theology na hindi na tayo nakahawak sa blind faith, na walang lugar sa Christianity ang manipulation at brainwashing, either ng isang leader o ng isang member. Yet bahagi ng buhay ng isang believer ni Kristo ang sumunod sa ipinagkaloob ng Diyos kahit marami kang hindi nauunawaan at nafi-figure out pa dito. Kapag ang Diyos sinabi niya, ito yung bagay na sa'yo ngayon,
providence ng Diyos. Ang aking sabi sa iyo, yakapin mo kapatid. Huwag mong talikuran. Huwag mong takasan. Huwag mong simangutan. May paraan ng Diyos, may dahilan ng Diyos bakit tinayaan niya yan sa inyo. Sabi ni John Flavel, providence is wiser than you. Huwag kang mas maging magaling kaysa sa providence. Ang Diyos naka-operate yan sa kanyang complete system ng kanyang knowledge. Akala natin uubra ang ating mga avoiding or yung tactics natin. Pero pag ang providence ay nariyan na iyan. Like si Abraham and ultimately Jesus, makikita natin yung ganong example ng pananampalataya. Talo na ako sa pangalawa, compliance in absorbing pain from others. Lest we forget, Isaac also obeyed God like his father, but in a different way. Unbelievable way of obeying God dito. Imagine mo, yung tatay mo, nakita mo, kinontrol niya yung emosyon niya. Ito yung kahanga-hanga. Si Isaac, kinontrol din niya yung emotions niya. Nakita niya yung tatay niya, kinontrol yung logic. Kinontrol din ni Isaac yung logic niya. Kinontrol ni Abraham yung kanyang will. Kinontrol din ni Isaac yung kanyang will. Inabsorb niya yung pain na pwedeng inflict sa kanya ng iba. Notice this unbelievable self-control. Tinali daw siya, sabi sa verses 9 and 10, para patayin. Now, sino dito ang itatali para gawin kang burnt offering at wala kang gagawin? Magpupumiglas ka. Kahit hindi ka hito, magpupumiglas ka. Talagang gagawa ka ng paraan. Sinong hindi gagawa ng ganon? Logic will naturally dictate. Yung tatay ko, ginagawa na ko ng masama. Mali na siya dito. He has crossed the line. My father is wrong here. The Lord is giving me now the authority and the right na magpumiglas or even to kill my own father for self-defense. Teenager na most likely dito si Isaac kasi pinagpasan na siya ng kahoy nung naglakad sila. Pero hindi nag-retaliate, hindi siya nag-persist, even though according sa mga commentators, he is stronger than his own father. And Isaac showed what God's providence is teaching to him. Kung ang tatay ko nag-surrender siya sa kalooban ng Diyos, ako din magsusurrender ako sa kalooban ng Diyos. Sabi ng Genesis Rabbah, pre-Christian Jewish Midrash, ang comment daw kay Isaac nung naglagay daw siya ng wood sa kanyang back, para daw siya, naglalakad na yun, para daw siyang condemned man carrying his own cross. And of course, sa atin, maintindihan natin to like John 19:17 na prophetic picture ito ng Panginoong Jesus. What is the point here? A greater challenge in biblical obedience is to do nothing and humbly absorb the pain caused by others when God says so. So meron tayong language na when God says so. Kasi kung may mananakit sa'yo, sabi ng commandment number 6, thou shalt not kill. You have to preserve your life. You have to do self-defense. So i-clarify ko lang. Pero when God says so, na tatanggap ka ng pain, ng pagmamalupit mula sa ibang tao, kapag kalooban ng Diyos yun, tanggapin mo humbly. Siguro ang tanong natin, may ganun ba? Ginagawa ba ng Diyos yun na pinapatanggap niya tayo ng ganitong pain? Of course. Napakalinaw yan sa scripture. Who would want to become a victim? Wala. Sinong gusto maging weakling at pitiful? Inherent sa atin ang mag-react. Even almost all governments, past and present, they allow at least yung principle ng self-defense o yung tinatawag na lex talionis, eye for an eye, tooth for a tooth. But even in this socially and universally accepted human nature, ang Diyos ginagamit niya itong bagay na to test His children. That it is hard to be vile before the standards of others, katulad ni Abraham. It is even harder to let others do you evil.
Ito para sa akin, mas mahirap to in a way. Kasi yung gawa mo ng masama ibang tao, para mas mahirap yung wala kang gagawin na hayaan mong gawan ka ng masama ng iba. Ang scripture, may sinasabi siyang ganito, di ba? Romans 12:17. Repay no one evil for evil. At kapag sinaktan ka daw, anong sinabi? Beloved, never avenge yourselves, but leave it to the wrath of God. For God says, vengeance is fine. The vengeance is mine, saith the Lord. Sabi ng Ephesians 4:31-32, let all bitterness and wrath and anger and clamor and slander be put away from you, along with all malice. Be kind one to another, tender-hearted, forgiving one another as Christ had forgiven you. There's something na ginawa sa'yo, ang Kristiyano magpapatawad. Pipiliin niya maging biktima siya, hindi pa-victim, hindi yung woke na parang ang narrative nila ay laging victim ang tao. No, but there is that Christian teaching that we will choose to be victims of this world kaysa yung tayo yung mananakit at gagawa ng masama. At hindi ito nangyari kay Isaac. Alam nyo, nung nangyari ito kay Isaac, niligtas siya ng Panginoon, napansin nyo? Niligtas siya ng Panginoon, nagpadala ng ram. Pero nung kay Jesus dumating ito, si Christ, He was oppressed and He was afflicted, yet He opened not His mouth like a lamb that is led to the slaughter, like a sheep, and before His shearers is silent, so He opened not His mouth. Ang Panginoon, walang saklolon dumating. Buti yung kay Isaac may saklolon dumating. Ganito ang kinumpleto ng Panginoong Yesus para lamang maligtas tayo. Para lamang makumpleto yung pagliligtas niya. Kaya ang challenge is when trials come, choose rather to suffer and be a victim in a specific situation if it is the will of God. Again, the qualifying statement is if it is the will of God. We should not go around and posing ourselves as easy targets at maging gullible. But we know it is not easy. We do not want to be victims. Hindi tayo, gusto natin tayo yung tumatawa, hindi tayo yung umiiyak. Hindi tayo yung mag-humble down. Sa atin luluhod dapat ang mga tao. Kaya siguro, minomold ka ng Panginoon ngayon. Ano yung ginagawa ng Diyos sa'yo ngayon na pagkilos? Kaibigan, kapatid, baka nagmamataas ka. Baka may pagmamataas sa ating mga puso. Baka ang obedience natin, ang problema ngayon sa atin is that we do not want na kunin yung side. Nag-o-obey tayo na as long as hindi tayo magpapakumbaba. We like obedience kapag hindi na sasagasaan ang ego natin. Another dito na gusto kong i-challenge at panghuli na siguro is the submission of Isaac freely, nang walang resistance. It speaks not only of his faith, but his father's godly example. Saan natutunan ni Isaac ang ganitong uri ng pagsunod na walang reklamong ibibigay sa buhay niya? Kanino pa kundi kay Abraham? Kung paanong pinakita niya na walang reservation si Abraham pagdating kay Yahweh, ganito rin niyakap ng bata. Wala rin siyang reservation sa pagsunod. Napakalaking instruction at warning nito, mga magulang, especially sa mga tatay dito. When it comes to the training of our children to obedience to God and then to us, hindi pwedeng bibig lang tayo. Dapat makita natin yung instruction. Ikaw, tatay, ang pinakamalaking influence sa buhay ng anak mo for better or for worse. Ang iyong pagpapagal at sakripisyo sa pagsunod mo sa Diyos, ang devotion mo kay Kristo, ang uhaw mo sa Kanyang salita, at yung glorious truths na yan, kita ng anak mo yan. Yan ang magiging template niya, paano niya susundin ng Diyos pag panahon naman siya ang kanyang kailangang sumunod. Siya na ang kailangang sumunod. Tiyak ako na napuno ang childhood ni Isaac ng stories ng faith ni Abraham since day one. Natawagin siya ni Yahweh na umalis sa Ur at maglakbay upang maangkin ang promised land. Di ba ganito naman, yung mga bata, pinapalaki natin sila sa mga stories na bida tayo.
Siguro si Abraham, ganun ang mga kinukwento sa kanya, naggaling sila doon. Napuno rin siya ng ganong alaala, nalaman at nakita ni Isaac yung sambahayan nila, hindi lang si Abraham, na ang pinakamataas at bida doon, na si Abraham, kahit siya yung tatay, siya yung mayaman, siya ay alipin lamang ni Yahweh doon sa kanilang tahanan dahil ang pinuno at sentro ay wala nang iba kundi ang Diyos. In other words, tatay, huwag kang sumukot, ma-discourage, lalo na sa panahon na mabigat ang katawan mo sa pagsunod mo sa Panginoon, sa paggawa ng duties like prayer, family worship, church attendance. Dahil sa mga oras na yan, higit kang tinitingnan ng iyong anak kung ikaw ay magiging tapat. Warning din ito kung si Isaac ay walang pagrereklamo sa pagsunod sa Diyos. Ibig sabihin, tinuruan siya ng kanyang mga magulang na sumunod at hindi maging mareklamo. Mag-ingat tayo mga magulang, baka nagiging masyado tayong maangal, mareklamo, naririnig ng mga anak natin. Hindi tayo ganun ka-thankful, hindi tayo ganun ka-grateful. Bantayan mo yung bibig mo patungkol sa providence ng Diyos. Baka lumaki yung mga anak mo sa Christian life na ikaw ay hindi sila magiging grateful, na puno sila ng unbelief, negativity, complaints. Ang naririnig nila sa atin, ay mag-ingat tayo sa ganong paraan. Kahapon nag-birthday, hindi lang si Pastor Noel at si Adolf Hitler, kasama rin si nakalimutan ko yun. Yung nagsabi ng oh, that I may not loiter in my heavenly calling. Si David Brainerd, napakabata, pero natuto na sumunod sa kalooban ng Diyos. Natuto na sundin ang salita ng Panginoon kahit na siya ay napakabata lamang. Sa ating panahon, pag 20s, masyadong identified sa immaturity, sa entertainment, sa ganito. Hindi lahat, sana hindi lahat, pero nung panahon nila David Brainerd, yun yung mga sinusulong para sa paglilingkod at pangunguna sa iglesia. Kaya kung ikaw ay tatay, ikaw ay anak, o kung ikaw ay wala kay Kristo, walang iba na magbibigay sa iyo ng maayos na purpose sa mundong ito kundi si Jesus. Pero higit sa lahat ay ang ginawa ni Jesus sa krus, na siya ang namatay, siya ang nag-absorb ng galit ng puot ng Diyos. At ito ang katwiran na natanggap niya na ibabalot niya sa iyo, sa sino man na sumampalataya sa Kanya. Tayo manalangin. Panginoon, salamat sa aming natutunan. Salamat sa pangangaral mo sa amin. Nawa pahalagahan namin ang pagsunod sa iyo. Kahit ito ay mahirap on our part or magmukha kaming biktima, tulungan mo kaming tanggapin ang ganitong katotohanan mula sa inyong salita. Salamat sa pagkilos mo, ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus.